So ngayon, pag-uusapan natin yung pile footing. So, sa pile footing natin, parang ganito yung nangyayari. Unlike sa footing, nagkakaroon tayo ng QU o yung uniformly distributed load. Dito, dahil mga piles yung nagre-resist sa mga forces natin, ginagamitan lang natin siya ng ganito, point load. So, ano yung mga formulas na ginagamit natin? So, sabi ko nga, yung formulas na ito, derive lang siya sa axial stress and sa bending stress formula. Pero dahil tinatanggal natin yung area, dahil kinoconsider lang natin ay point load, ayan, na-transform natin yung formula into PU over N plus or minus MUD over summation of D square. Wherein yung D natin dito is yung distance from the moment center going to the center of the pile. Ang VU natin is equal to ilang pile yung affected times yung RU na nandun. Or, pwede din naman na yung summation of forces vertical since mga vertical forces naman na yung kinoconsider natin. Later on, makikita natin kung paano natin ginagamit yung summation forces vertical. Meron din tayo dito, pag tinatanong, what is the shear in the wide beam? So, meron tayong formula, the same sa footing, VU over reduction factor BD. Pag punching shear naman, ganun din, VU over reduction factor BOD. Wherein, BO is the perimeter of the sheared area. So, punta tayo sa example. So, the pile cap shown in the figure supports a 500 mm square column. So, ito daw, 500 mm. Given dimensions, A is equal to 0.9. So, ito, 0.9. B is equal to 2.4. And the effective depth is equal to 600 mm. Yung diameter daw ng pile is 350 mm. Column factored loads, PU is equal to 1,800 kN. MU is equal to 180 kN per meter. Strength reduction factors natin, meron tayong 0.75 for shear and 0.90 for moment. Wherein, ito naman, yung sa moment natin, hindi naman na natin magagamit kasi meron na tayong MU. So, balikan natin yung drawing. So, ganito yung magiging itsura nung footing natin pag tinignan natin sa other views. Ayan. Yung PU natin, and since wala namang sinabing direction, yung MU natin, kung MUX ba siya or MUY, so mag-assume na lang tayo sa iisang direction. So kapag ganyan, ito yung nagiging RU max kasi nakikita naman natin yung MU natin, pag ganito, yung force niya. Meaning, mas mabigat yung kinukuhang force nito. While dito, neutral lang kasi yung PU lang naman yung nabubuhat niya. And dito, diba? Kasi dito pala moment center kasi, so walang distance. So, magiging 0 lang din. So, PU lang, literally, yung binubuhat ng RU mid. O yung RU min natin, since pag ganun nga yung force, parang nahihila siya pataas. So, RU min kasi, kapag kinompute natin, ito talaga yung pinakamababa. And sa formula, kaya ginagamitan natin ng minus kasi nga, yung force niya is opposite sa RU min. Yan, makikita natin sa example mamaya. So, first step natin, syempre gagamitin natin to, formula na to, para makuha natin yung RU min, RU mid, at saka yung RU sa maximum. So, unahin natin sa max. So, 1,800 over 5 plus 180 yung MU natin, times yung distance natin na 1.2. Bakit naging 1.2? Makita natin sa example, 2.4 meters yung B. So, from the center of that, going to the center ng pile, syempre, 2.4 divided by 2, that's 1.2 meters. Tama? Okay. So, ayan. 1.2 square over 4, ayan. So, makukuha natin 397.5 kilonewton. RU min, yun lang din. Pero gagawin natin minus kasi opposite yung forces. So, makukuha natin 322.5 kilonewton. Sa RU mid, pinaikli ko na kasi nga tinanggal ko na yun kasi 180 times 0 is equal to 0 lang. So, tinanggal ko na. So, RU mid is equal to 1,800 over 5. So, that's 360 kilonewton.
Now, pwede nating masagutan yung first question. So, compute the punching shear stress of the column. So, pag sinabing of the column, syempre, ang kukuhanin nating area is yung dito sa column. Tama? Wherein magkakaroon tayo dito ng BO. Diba? Mag-add kasi tayo dito sa both sides ng D over 2. Kaya magiging parang C plus D. Ayan. So, sa VU natin, pwede tayong kumuha ng N times RU or yung summation of forces vertical. When in this case, mas maganda na gamitin natin yung summation forces vertical kasi nakita naman natin sa drawing kanina, yung nasa gitnang pile, meron isang opposite na direction na force which is yung PU. So, magiging PU minus RU mid, that is 1,800 minus 360 kN. That is equal to 1,440 kN. Sir, paano naman kapag ito, yung part na i-consider natin? Kasi dun sa footing, yung shaded area natin ay ito. Pwede din naman. Actually, interchangeable lang sila. Sabi ko nga, parehas lang sila ng concept. Itong summation of forces vertical, pwede din naman natin gamitin doon sa footing. Yun nga lang, yung QU natin or yung effective soil, ultimate soil pressure natin, ita-times natin sa area para maging point load din siya. So, ayan, pwede natin gamitin yon wherein N times RU. So, itong dalawang to, di ba? That is RU min. Itong nandito, that is RU max. So, magiging 2 times 322.5 plus 2 times 397.5. That is also equal to 1,440 kN. So, pwede na nating magamit yan. VU is equal to reduction factor, BOD, for the shear. So, kakalculate natin yung BO. That is, diba, yung size ng column natin plus yung effective depth times 4 kasi nga perimeter siya, diba, ng sheared area. So, that is 4,400 mm. So, substitute natin lahat. Makakuha na natin yung shear na 0.727 MPa. Next question. Compute the wide beam shear stress of the pile footing. So, gaya din sa footing, di ba? Nagdo-drawing tayo ng effective depth from the face of the column and then maglilinya tayo, ito na yung area na affected for the wide beam. Pero dahil pile dito, bibilangin lang natin yung pile na affected. So, may dalawa. So, gamitin lang natin ulit yung formula. VU is equal to N times RU or yung summation of forces vertical. Same lang naman sila. So, may dalawang 397.5 kN. That is equal to 795 kN. Eh sir, bakit hindi tayo dito nag-consider sa RU mean? Well, mas mababa yung VU natin kapag dito tayo nag-consider. And, gaya ng sabi ko, if we are investigating or designing, we are always looking for the critical section of the footing or the member. So, ayan, sa RU max tayo kumuha. So, gamitin lang natin yung nakuha nating VU. Meron naman na tayong lahat yan, di ba? Yung B natin is 900, which is yung A plus B plus A. So, that's 900 plus 900 plus 2,400 times 600 mm. At makukuha natin 0.4206 MPa. Next question, compute the punching shear stress of the most heavily loaded pile. So, dito, isang pile lang yung i-consider natin na RU max, di ba? Kasi heavily loaded niya eh. So, ito. Kuhanin natin tong isa. And then, dahil circle, yung member natin or yung pile natin, syempre, bilog din yung magiging punch niya. So, una, kuhanin natin yung VU natin. That's N times RU. That is just equal to summation of forces vertical. And since isa lang naman, RU max yon, which is 397.5. Mali na ako dito, nawala ko yung 0.5. So, that's shear natin. VU over reduction factor, BOD, wherein yung BO natin is pi d. Diba? Kasi perimeter of the sheared area. And since circle ito, syempre circumference yung gagamitin natin. So, pi d, wherein yung total diameter natin is d ng pile plus yung effective depth. Kasi nga d over 2 yung i-add natin dito sa dalawa. So, d pile plus d. So, mangyayari, pi times 350 plus 600, that's 955. And, substitute lang natin lahat sa formula. That is 0.296 MPa.
Ganun lang kasimple.